Morning guys. Maulan na morning. Ito yung mga panahon na masarap matulog. Kaso no choice, kailangan pumasok sa trabaho. Pero bukas day off. Day off ko na. Na-move ang off ko, nag-request off ako bukas dahil nga bukas na yung out-taking namin. So, yan. Ito pa yung payong binili namin galing sa Pinas. Dinala namin kasi ang cute nung niya, pattern. Yan. Yan guys. Kanina umaga pa yung vlog pagpasok ko. Hindi na nasundan. Nakaluto na. Nakauwi na sa bahay. Nanonood ng basketball na. Titig na titig. Ito yung tira namin kagabi na sobra ng yung chicken biryani. Tapos ngayon, fish fillet. Oo, hindi naman Oriental lang sauce. Kaso walang black bean Dapat may black bean yan. Si Jermaine hindi kakain kasi kumain ng bibimbap. Baon nila kanina ng tanghali yun. Naubos mo? Nawasan mo yung ba't ka? hati nyo na lang. Dami. Kakain ako ng biryani. Hati nga, parang hindi ganun ka Anghang. spicy. Hello guys, ayun Talo siya sa basketball. Talo yung Timberwolves. Timberwolves. Ay, naka. Tatlo sila magkakampi. Saan daw akong team? Doon ako sa kalaban, syempre. Gusto mo lagi kalaban Para may challenge sila. Ay, naka. Nakakalimang di manood Si Mami nga, kanina nakausap namin yung mga caregiver. Hindi raw nakatulog ng isang gabi kasi nga inuubo. Inuubo. Mahirap pa naman pagka inuubo. Parang siya, si Mami pag inuubo. Oo, pareho kami nun ni Mami pag inuubo. Hirap na hirap pag kami. Giniginaw pag Tanda ko yun dati pag nilalagnat si Mami nun, yakap na kami nila Jonas nun no? Hihilutin na natin yun no? Masama pa daw talagang iba. Oo. Tsaka matagal din mawala. Yung parang hirap na hirap bang huminga pagka inuubo. Yun ang nakuha niya kay Mami. Yun ang pamana ni Mami sa akin. Nakakaano kaya sabi nga namin, bilan na ng vitamins sa gamot. Bilan ng vitamins, mga prutas. Nga daw ng reseta sa doktor para mas kumbaga lumuwag yung ubo niya. Kaya yun. Pero sabi na nakatulog ng araw kanina naman. Kaya lang, di ba, alam mo naman ang ubo, kung kailang gabi, yung oras ng tulog, tsaka baliktad, magiging baliktad yung tulog mo, pang umaga gabi yung gising. Si Mami pa naman, gaya ngayon, dahil nga sa pinagdano niya, sa sakit niya, so, kapag kakulang siya sa tulog, hindi maganda ang maganda ang mood. Tapos nanghihina nga daw mapili na lang sa pagkain si Mami, yung mga usual na dati niyang gusto, paborito, ngayon hindi na kinakain. Hindi naman pwedeng, hindi naman hindi ibigay yung gusto. Kasi syempre nga naman, ayaw kainin kasi na mawalan laman ng tiyan. Kaya na kami na sana nakakapagpaluto tayo kaila di ba? Kaila niluluto naman lang minsan, kung hindi man ibinibili nila. Mga paborito niya. Tsaka kasi daw dyan sa Pilipinas ngayon, mainit tapos biglang uulan. Kaya ang dami nagkakasakit. Kaya mga nagkakasakit syempre, yung singaw nun, tsaka yung biglang lamig. Yung nga sabi ng mga iba nating subscriber, di ba, yung mga viewer na sobrang init daw. Tapos, sobrang init sa ulan saglit. Parang lalo lang pinapainit. Syempre si Mami, dahil nga matanda na, so sensitive na sa pagbabago ng panahon. Yun din yung isa din sa mga yung mga pumupunta rito na mga dinadala yung magulang. Yung iba talaga nagkakasakit. Kasi syempre parang isdang galing ka sa tropical na bansa. Hindi, di ba nga yung isda pagka nag-transfer ka ng dapat inaano niya muna yun, ilalagay niya muna yung supot sa loob ng aquarium, hayaan mo ng yung temperature dahan-dahan. Bago niya tanggalin sa bag. Bago pa kawalan sa mismong main tank. Mahirap kasi kahit halaman yung pala mga astrophytum ganun pag yung mainit bigla mong nilagay sa malamig. Ay mga sakalan natin, di ba, iba na sunog galing sa baba.
nasanay sa temperature sa loob ng bahay, bigla mong ilalabas. Or Nasusunod tatapat siya. sa init ng araw. Kaya ganun din sa tao. Eh, syempre tayo, sanay tayo ng ganun ng weather the whole time. Tapos bigla kang ililipat sa biglang lamig. Tama. Maninibago ka. Yun yung nature natin eh. Kaya ingat-ingat guys, yung mga syempre vitamins, gat maaari. Tsaka nga pala doon sa nagbabasa-basa ako ng kasi member kami pero nakikibasa-basa lang kami doon sa group na Calgary. May nag-invite yata sa atin doon Pinoy Calgary. Pinoy Calgary. Pinoy Calgary, parang ganun. Oo, sobrang daming daming naghahanap ng trabaho, mga visitor visa na naghahanap. Kaya lang, ang dami rin talaga ng mga mag-iingat kayo doon. Yung mga work from home, ganito, may price na kagad yung sasahurin nila, di ba? For a week. Minsan kasi, kumbaga, siya sa atin din ako. Kasi minsan yung offer nila too good to be true. Doon pa lang medyo duda-duda na kayo ng konti. Kaya wag basta maniwala. Okay, basta, kasi syempre, dumating din naman tayo kahit kami, dumating kami sa point na, wala pa tayong trabaho, dapat maghanap tayo, ganyan. Na talagang namimigay kami ng mga resume. Yun yung transition namin from small town papunta ng city. Per company, ganyan, binibigay namin yung mga resume namin. Kaya lang, mas maganda pala talaga pag online. Kasi sa online kami nakakuha na ng magandang trabaho eh. Iba-iba rin. Merong prepared na pumunta, merong iba talagang naghahanap na lang sa online. Kasi mas mabilis lang mag-screen sa online kaysa nga naman yung basahin lang isa-isa yung resume. Hindi, tsaka less hassle sa inyo. Puntahan mo, magta-transportation ka pa, ganyan. Kaya lang, sa panahon ngayon, sobrang dami nga nung mga scam sa Kaya mag-ingat. Yun yung inaano ngayon. Kailangan, sabi pa doon sa post kailangan resident ka ng Canada to be, to acquire this position on job, ganyan. Pucha, sabi ko. Tapos bibigay yung link sa'yo, ganyan. Huwag ka mag-click ng link basta-basta. Daming naloloko dito ngayon na ganun. Tsaka marami rin mga ransom hackers na hack yung nung nakaraan. Yung binibili natin ng gamot yan? Yung shoppers. Na na-hack sila. Kahit nga yung mga tumatawag daw na ginagaya yung boses nung kapamilya mo. AI na. AI na. Tapos sabihin aksidente, kailangan ng ganito. So yung ganun. Style yun Dati na yun sa Pilipinas, budol Yung ganun. Huwag basa-basa maniwala ka, syempre. Sabi nga isa nag-comment paano yan, wala naman akong anak. Paano yan, wala naman akong pamilya, wala akong ganito. Kaya minsan syempre meron talaga, lalo yung matatanda. Ang dami dito, yung mga natatarget talaga yung mga may mga edad na yung mga retiree. Yung mga senior. Ginagawa ng iba. Kunwari, may sira yung computer, ganito, ayusin mo yung ganito, ganyan. Click mo tong link. Siyempre, matanda nga naman, hindi niya kabisado kung ikiklik yun. Kawawa. Hindi alam, kinukuha na sila ng, ang dami nito nakuha na. Napanood niyo yung movie ni Jason Statham na, ano ba yun? Beekeeper, yun. Tungkol yun dun, maganda. Panoorin niyo yun, guys. Kasi nag-revenge siya sa Sabi nga nung sabi nung sana may ganun talaga. Isang comment din. Bakit ganun? Nasa na yung beekeeper? Di ba napanood nga natin yung sabi ko, kung meron nga lang ganun para at least makontrol yung mga ganun. Sobrang dami na kasi. Sobrang dami na mga tao na nagtitake advantage sa mahihina. Ang nakakaawa lalo yung lifetime mong pinaghirapan sa trabaho, yung retirement na fund mo. Tapos sa isang idlap mawawala. Mawawala na ganun. Kaya doon sa beekeeper, nagbaril kasi matanda doon Sa sobrang sobrang depressed niya. Kasi hindi niya naman pera yun pera ng trustee board ba yan? Parang ganun. Foundation. Kinuha. Pero nangyayari sa totoong buhay yung mga ganun. Kaya talagang nangyayari. Lalo ngayon dito, ang laki ng sabi nga nila sa buong Canada, Calgary may pinaka mataas na doon pumasok na mga immigrants. Tsaka yung mga nagma-migrate from other provinces, parang parang nasa 30,000, tapos yung mga immigrants parang 100,000, parang yung total nga ng 35%
out of all the immigrants, Calgary ang punta. Calgary ang punta. Kaya ngayon, Calgary din yung pinakamataas na inflation. Inflation, kanina sinabi sa balita na. Kasi lagi sa balita na nag-ano. Siya na nakikinig na rin. Ako ngayon, dahil nga yung mga kanta sa FM, paulit-ulit na nanahuan na ako. So, every time pauwi na ako tsaka papasok, pinapakinggan ko na rin yung balita. Kasi ano mo yung balita doon sa kung anong road yung may aksidente, ganyan, or ano nangyari doon. Malaking bagay din, kahit ilang minuto yung drive mo na 25 minutes na yun, nakikinig ka ng balita. Malaking bagay. Kaya lang may mga time na syempre. Pati yung olive oil ko. Naghanap kami na olive oil. Kasi olive oil nang gamit namin talaga. Tapos minsan kapag nagpiprito din yung sear lang ng mga isda-isda, gat maaari, olive oil na rin. Noong nakaraan, bibili kami. Sabi ko, last time, gato lang presyo nito. Bakit parang tumaas? Ang laki ng tinaas. Almost $6. Ngayon, wala nang araw mabili. Tapos nung bumili ko last time, ubusan na. Sabi ko, paano magmamahal to malamang? Yung kanina nga, sabi sa balita. Dahil sa yan, sa nature din, sa weather pattern na naman. Ang laki daw ng tinaas ng olive oil. Patay ka. Sabi ko, pa naman na yung mga panggisa namin, wala. Adjust talaga eh. Ay, naka. Sobrang taas lahat. Taas. Sobrang taas. Gas, inaano-ano, yung gas ganito. Merong mas mura rito. Nakikinig ako ngayon na, mas mura dito sa kabilang to. Punta kayo doon. Nagulat nga ako, nagpagas ako ngayon eh. Magkano? 161? Ay, nasabi nila. Napakataas eh. Diba nung isang araw lang, parang 150 something lang, 152? Yun nga, yun ang hirap eh. Gaya namin, both kami ang layo ng trabaho namin. Kaya lang, di naman kami mabigyan ng chance makahanap ng mas malapit na work. Nag-try kami, pero wala eh. Hindi talaga Just imagine guys, sa yung gas namin both in 1 month, 500 to 600. Kasi ngayon tumaas na nga, abot na siya ng 600. 600 na. So yung dati kong ginagas na 50, minsan 6-7 days na yon. Nangyayari ngayon, parang yung 50 mo, wala na, 5 araw na lang, halos ubos na. Dahil nga layo ng drive namin. Kaya lang, no choice naman, mas mainam na yun kasi wala naman trabaho. Kaya sabi napakahirap. Tsaka ang hirap talaga maghanap ng trabaho ngayon dito. Minsan 10 yung, 5 lang yung kailangan doon sa kumpanya. 100. Pila, haba. 100, ganyan. Ang dami naghahanap. Talagang dami naghahanap. Di lang dito sa Calgary, pati sa mga ibang provinces. Pero dito yung malaki kasi ngayon, dahil nga daming lumilipat. Immigrants na lumipat nga. And good luck sa job hunting. Sa amin naman, pero kapit. Kaya nga pag may trabaho ka agad, mare. Hawakan mo muna. Halimbawa, hindi maganda patakaran. Medyo magano ka muna, taste muna kasi hindi biro maghanap ng trabaho. Sa amin sa totoo lang, mahirap, ma-pressure din kasi nga skeleton crew lang yung team namin. Tapos mandami ng load na trabaho. Tapos ganun nga yung, 'di ba, inaano nila ako na mag-take nung school. After nun may kasunod na naman na school. Hindi pa na gagawa yung isa, meron pa isa na mas mahirap. Kaya sabi ko, mahirap 'yun. Kasi yung daw bisor namin, hindi makapagbakasyon si James. Totoo naman 'yun. Hindi naman pwedeng habang panahon na tatakbo yung coating kung walang inspector. Sabi ko naman, pag kinuha ko yan, sa akin mapupunta lahat ng load nung hindi naman. Mabigat. Ayun, yung experience mo naman yun, pagdating naman ng araw, sa'yo din naman yun. Yun nga lang. Yung level 1, sabi ko nga, kaya ko yung level 1. Yung level 2. Yung level 2, medyo, tapos mas matagal yung line na. Mas conflict. Kung ano ka naman yan, doon yung mo na gusto mong matutunan, kakayanin mo yun. Mas lalawak yung magiging yung magiging kumbaga market mo pagdating ng time na matapos mo yun. Tingnan natin. At sa akin pa yung libro, hindi ko pa nababasa yung iba eh. Kaya kasi maglaro. Laro ka ng laro. Ay, nako. Ano yung laro mo? Clash Royale. Clash Royale. Ayun, basahin mo. Imbis na ganun ka. Mga 5 minutes lang in a day, 10 minutes. Hindi ka naman nila nirarush eh. Swerte na nga kahit paano yung opportunity na. Nakapag-bakasyon yun siya eh. Nakapag-bakasyon na kasi napatakbo na namin kahit walang inspector, kami lang nag-inspect doon Inspect ka kahit di naman siya inspector. Pero ang nakapangalan doon,
Siya. Pero mahirap no, kasi gaya nung 2 weeks lang siya nawala. Eh, what if kung biglang may emergency siya na kailangan niya mawala ng buwan or what? Lugi nga naman siya, kayo nakakapagbakasyon ng isang buwan. Siya, hindi. Mahirap nga naman yun. Siyempre sa trabaho kasi kailangan ano eh. Meron kang katuwang. Yung gaya ng chef nga namin, wala siya ngayon. Ikaw yung kapalit. Ako yung kapalit. At least naman yung ano niya, at least yung isip niya na, ay hindi ako makapagbakasyon. So okay kami kahit papaano. Napapatakbo naman ng maayos. Pero ang main ano namin dito ngayon sa vlog na to, sana yung mga bagong salta sa Canada o sa iba pa mang bansa, sana maging mapanuri kayo na check nyo muna mabuti, wag muna grab yung mga opportunity na ano na binibigay mga online yung mga timbangin niya rin. Mga ano yung mga parang too good to be true na ano ng mga mapanuri. offer. Minsan kasi na ano tayo eh, dahil gusto mong mag-jump sa trabaho. Sa ganitong trabaho. Uy, gusto ko to, pangarap ko tong trabaho na to, or let's say, kailangan ko. Kakagat ka dun sa ano, sa offer. Na hindi mo pa siya binabasa ng gusto, binubusisi. Lalo sa panahon ngayon, napakaraming ano. Tsaka pati yung mga employer ngayon talagang mahigpit na rin. Hindi na basta-basta nag-hire na hindi nila alam yung mga credentials. Mostly ngayon by referral kasi ayaw na nila yung gano'n na papasok lang, sa dami na nag-apply, kukunin. Sa ayaw din. Tapos biglang, ay hindi ko kaya, ayaw ko, aalis. So sayang yung panahon na nag-interview, alam mo yun, yung mga pero ganong ngayon, bagay. malabo na yung ayaw ko na dahil napapagod ako, ayaw ko na, mahirap. Ngayon, kung anong available, grab. Basta make sure lang na legit nga talaga. Lalo na yung kasi ngayon, hirap nang walang trabaho. Kaya ang mahal talaga ng mga bilihin, tsaka mahal ng halos 30% nga raw na income ng bawat family na pupunta sa housing lang eh. Wala, yung food bank nga, di ba? Food bank, napakadami. Sabi nila, dati daw, ilang years na nakalipas, yung food bank daw kumukuha doon, yung talagang mga low income. Ngayon daw, kahit may trabaho, ayaw eh. Tsaka kumikita ng kumukuha na rin sa food bank. Ba't ako nag-try ako niyan eh. Nag-try kasi ako niyan. Nag-try siya nung pandemic. Nung pandemic pandemic pa yun. Tumawag ako, ganyan. Inalam yung social security number mo. Kasi sabi daw nung sabi nung kaibigan niya, katrabaho niya, nagano sa food bank kasi nga nawala sila ng trabaho eh. Sabi niya, try mo din. Hindi ko katrabaho yun. Dati mo katrabaho? Dati katrabaho. Dami ko nakuha ganito, ganyan. Tapos try mo. Baka makakatulong sa inyo. Tapos sabi ko nga yan, tumawag nga ako. Inalam yung yung social security number, tapos yung income mo, ganyan. Sabi ko, wala nga ako, layoff nga eh. Tapos alam nila eh, no? Alam nila kasi Mason eh. Alam nila yung family income, full-time din naman ang trabaho ko. Kaya, hindi pwede. Pero ngayon, talaga daw lahat, halos karamihan, talagang kumukuha sa food bank kahit may trabaho. Kasi talagang kailangan kahit ngayon mga nagpo-post yung sa group din, na baka naman may spare kayong ganito para sa family of 2, family of 3, na kahit makalagpas lang kami for a week. Kaya nga yung mga ibang damit, parang mas gusto ko pa i-donate talaga sa tao kaysa sa problema naman kasi ganun. Dapat i-post mo kasi kapag kayong ipapamigay mo lang siya na somewhere, hindi mo alam kung sapat sa kanila yung size, tama yung size or what, diba? Yung kasi yung sa Value Village kasi, kagaya na lang ng Value Village. Nagiging nagiging parang source nila, pinagkakakitaan. Napakamahal. Mahal ng mga pantalon. Dati nung bago ako dito sa Canada, 2010-11, yung mga kasama ko na mahilig magpunta ng Value Village kasi magaganda raw yung tas mura. Para makakabili ka ng pantalon worth $4, $5, pero maganda pa. Tsaka halos pa yung iba branded. Ba ngayon eh. Di ba nga dati? Ngayon yung pantrabaho niya, nasa 20. Hindi na ako bumibili. Pang trabaho yun, makakabili ka sa mga Walmart ng ganun, di ba? Bago pa. Ayun ang nangyayari sa dinodonate. Tapos sabi nila napupunta lang sa, parang 10% lang ata ang dinodonate nila sa mismong Kagaya ng mga damit ni Jonas, mga lumit sa kanya. Sabi ko
mga pantalon. Pantatrabaho Si Jonas mahilig sa pink. Ilang t-shirt niya pink, may pantalon pa. Ayos, naka-pink ka na rin, may pantalon na pink. Pero sayang, recycle, di ba? Oo, kaysa bumili ka ng pantrabaho, di ba? Pero iba talaga, ang dami. Sobrang dami rin kasi, so i-donate na lang. Baka by... Malilit na yun kay Jeremy, malilit pang bata na lang. Gaya ni Jeremy, binibigay sa akin ng mga sapatos na yung Lebron niya, yung... sa dami ko rin naman sapatos, di ko nagagamit. Kaya sabi ko nga, pag parang garage sale, or mag-post lang kami sa ng mga pwedeng ibenta pagdating ng summer para mabawasan din. Mas mainam yung konti na lang yung mga gamit. Mas makakatipid ka pati pag di kailangan. Ngayon, sabi nga namin, bili tayo ka to. Kailangan ba natin? Wag na. Ay, wag na. Pag hindi kailangan, santabi na muna. Makakasurvive naman ng wala yun eh. Ay, ngayon talagang trabaho. Buti na nga lang at yung malaking bagay din talaga yung nakabayad na tayo sa sakyan. Wala, bawas na yun. Ang laki nung Lalo ngayon dahil lumalakar ng gasto sa Pinas. Dumadami ang pangailangan. At least meron pinaghuhugutan. Hindi namin kailangan ng double job. Pero ang nga namin, baka pag nag-renew next year ng mortgage, ng medyo kami. Kasi nga, sobrang taas pa rin ang interest rate. Papalo na rin ng mga kagaya ng mga bagong. Ang daming araw na bibigla ngayon eh. Yung iba nga, hindi na pag nag-renew, wala na, hindi na kaya. Pero sabi ko nga sa kanya, kung darating sa puntong gano'n na ang laki ng itataas, at hindi na pasok sa budget, kahit mag-double job or extra job, kesa naman bitawan mo yung bahay, sayang. Sayang yung binayad mo na doon. Tapos ang renta ngayon, parang wala ka na makikitang 2,000 eh. Parang 2.5 lagi, 2.225. Merong mga 1.615 basement. Pero yung bahay talaga. Wala. Mahirapan ka nun. Meron pa nga lang eh. Mahirap pa nun. Condo. Every year, pwede lang taasan. Wala kang magagawa eh. Kaya nga sabi ko, kung tataas next year talaga ng sobrang laki yung mortgage natin dahil nga sa ilalaban para namin yun, hindi pwedeng bibitawan kasi sayang yun. Sayang yung panahon, yung talagang pinangarap namin na magkaroon ng sarili namin. So, ito naman mangyayari. Pero, kakayanin pa naman siguro yun. Meron pa rin namang room para doon, pero hindi natin alam hanggat wala doon eh. Sana by that time bumaba kahit na. O kaya mag-normalize na. Kumbaga, stable na. Unstable kasi eh. Talaga. Ay, mag-shoutout pala tayo. Ikaw naman magbasa. Magbasa. Kailangan mo na salamin. Hindi na ako magbasa. Hindi na ako marunong magbasa eh. Pinalalaki ko na. Magbabasa ka, ang dami nun. Kapal. Umpisa natin kay Wonder Girlin KSA. From Saudi yun, Saudi. Si Miss Christina Mercado. Si Grace Kalimlim and family. Yan. Si Raisa Gonzalez. Si Miss Maribeth Datul. Si Boss Melvin Joyce Vlogs. Yan. Si Josephine Echigo. Si Rick Say. Maria Bryce. Si Eileen Veloso. Maricel Reyes. Sumasagot si Siri. Siri, ang kamay kay Siri. Si Miss Arlinda Coligado. Ayan. Michelle H. Si Angeline Elpos. Si Marley Only. Clarence Torres. Si Ate Caroline, di ba? Clarence Torres na. Si Ate Carol naman. Ate Carol. Si Angel Lasala. Yeah. At si Mika Apostol. Ayan. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong panonood sa aming simpleng vlog. At sa ating simpleng chika-chika. Yeah. Mga update lang sa ganap sa buhay dito. Yan. Para kami nagbalita nung balita kanina sa radyo. Then I share lang para doon sa mga rin, diba, na pumunta rito or mga student. Mainam din na maging alamin nila kung ano yung nangyayari. Hindi kasi biro. Hindi biro talaga. Kasi malaking pera yung kung ano yung magiging priority mo, yun ang isipin mo. Priority mo is dito,
saan palaki pa family mo, sige. Pero kung magdadaan ka muna sa student, which is ang hirap ng ano ngayon program, unless masteral or ano ka, go. Pero kung talagang lahat isusugal mo sa Pilipinas, Wag muna. rito. Medyo antay-antay Antay muna. muna, oo. Kasi ang bilis magbago ng ano ngayon, ng rules. Magulo yung ano eh. Yung mga rulings nila ngayon. Once na na-settle, naging okay na doon. Pero nasa inyo pa rin yung syempre decision nyo yun. Wala namang pipigil doon. Oo. Basta laban lang kung ano man yung plano nyo sa buhay. Kami bukas taking na. Taking. Tagal-tagal ngayon lang nag-apply. Pero okay lang. Pareho din naman ng PR tsaka yun eh. Kaya lang blue passport na yan. So, paano guys? Maraming salamat ulit. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.